Ngayong Miyerkules ng Abo, sinisimula natin ang panahon ng Kwaresma bilang paghahanda sa misteryo ng Paskwa, ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Ang Kwaresma ay sinisimulan sa pamagitan ng pagpapahid ng abo sa noo bilang tanda ng pagdadalamhati o pagsisisi sa mga nagawa nating kasalanan. Subalit, ang tandang ito ng pagsisisi ay dapat patunayan ng tapat at pagbabagong loob. Umaasa tayo sa kabutihan at awa ng Diyos sapagkat hindi natin ito magagawa sa sarili nating kakayahan lamang. Magsitayo na po tayo. Sanang aming palad, sarili maialay. Tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Sinisimulan natin sa araw na ito ang 40 araw na paghanda para sa pagdiriwang ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ng kaniyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay sa krus. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating makasalanan at humingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at pagkabuhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong masimula namin ngayon ang banal na pagkukusang magtitiis ng kagutuman, ang pakikipagtunggalian bilang makapanig ni Kristo sa aming pagsugpo sa mga salungat sa pamumuhay sa Espiritu. Maging amin nawang sandata ang pagtitimpi sa sarili sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo tayo. Ang mga salita ni Propeta Joel ay isang maigting na pagtawag at pagbubunyag
nararapat tayong magbalik sa Panginoong puno ng habag at sagana sa pagpapala sa atin. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Joel. Sinasabi ngayon ng Panginoon, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso. Hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa, mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Maaaring lingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahahandugan natin siya ng haing, butil at alak. Ang trompeta ay hipan ninyo sa ibabaw ng bundok ng Siyon. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda't bata, pati mga sanggol at maging ang mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana. Manangis kayo't manalangin ng ganito, mahabag ka sa iyong bayan, O Panginoon. Huwag mong tulutang kami hamakit pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin, nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin.
magangalak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Ang Kwaresma ay panahon upang higit na makaisa natin si Jesus sa kanyang misyon bilang manunubos ng sanlibutan. Tinatawag tayo ni Apostol San Pablo na malugod nating tanggapin ito bilang makabuluhang hamon. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipagkaisa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Sapagkat sinabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinakluluhan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Kapag ngayoy napakinggan ang tinig ng puong mahal, huwag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng mithi niya't kalooban. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang inyong paglilimos. At gagantihin ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang salita ng Diyos.
At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantiin ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, magayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakaaalam nito. Siya na nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Happy Valentine's Day. Sa araw na ito, tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang ipagdiwang natin ang banal na misa. At sa banal na misang ito, sinisimula natin ang panahon ng 40 araw na paghahanda sa misteryo Pascual ng ating tagapagligtas. Sana hindi ninyo nakalimutan kung ano ang ibig sabihin ng misteryo Pascual. Ano nga ang misteryo Pascual? What is the Paschal mystery? Tinuro ko na ito 2 beses na. Noong isang taon, tinuro ko na sa inyo, sabi ko huwag ninyong kalimutan. Noong nakaraan uling taon, sinabihan ko kayo na huwag kalimutan. Ang misteryo Pascual ay ang pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Misteryo Pascual. Ibig sabihin sa Ingles, Paschal Mystery. Ang misteryo ng pag-ibig ng Diyos. Sa misteryong Pascual na ito ay pinapahayag sa atin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Kung gaano tayo inibig ng Diyos. Na ang kanyang pag-ibig ay hindi lamang sa pamagitan ng pagsabi ng I love you 3 times a day. Hindi lamang sa pamagitan ng pagyakap sa atin. Hindi lamang sa pagbibigay sa atin ng ating mga hinihingi. Kundi ang pag-ibig ng Diyos ay kanyang ipinahayag sa pamagitan ng kanyang mga pagpapakasakit. Pagpapatulo ng pawis, luha at dugo, kamatayan sa krus at ang kanyang muling pagkabuhay. Yan po ang inaalalahanin natin nitong panahon ng Kwaresma. Kung gaano tayo at paano tayo minahal ng ating Panginoon. Sa pamagitan ng kanyang paghihirap, pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay. Yan po ang Paschal Mystery. At binigyan tayo ng 40 araw na paghahanda upang itong misteryo Pascual ng Panginoon ay magiging makahulugan. Parang katulad din ng Christmas.
Di ba? Binibigyan din tayo ng paghanda at ang paghanda ay tinatawag nating panahon ng Adbyento. Nagsisimbang gabi tayo, nagmimisa de Gallo tayo. At ang mga iyon ay bahagi ng paghahanda upang muli nating gunitain ang pag-ibig ng Diyos. Kung sa panahon ng Kwaresma, inaalaala natin ang pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ng kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay sa krus. Sa panahong Pasko ng Pagsilang, paano naman ipinahayag ng Diyos ang kanyang pagmamahal? Sa pamagitan ng pagpapadala ng kanyang bugtong na anak. Yung sinasabi ng banal na kasulatan, "For God so loved the world that He sent His only begotten Son." Kaya nga ang Diyos ay nagmahal sa sanlibutan, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Yan po ang kaibahan kung paano ipinahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa panahon ng Pasko ng Pagsilang at sa panahon ng Misteryo Pascual. Kung sa pagsilang ay ipinadala niya ang pagsilang ng kanyang bugtong na anak, sa Misteryo Pascual naman sa panahon ng Kwaresma, ang pagpapakasakit, ang kamatayan, at muling pagkabuhay ng kaniyang ipinadalang bugtong na anak. At ang panahon ng Kwaresma ay sinisimulan natin sa pamagitan ng pagdiriwang ng Miyerkules ng Abo. Maya-maya, papahiran ng abo ang ating mga noo sa forma ng krus. Bakit hindi sa pisngi? Bakit hindi sa labi? Bakit hindi sa kamay? Bakit hindi sa buong mukha? Bakit sa noo? Upang titimo sa ating mga isipan at wag na wag nating kalimutan. Bakit cross? Bakit hindi heart? Bakit hindi diamond? Bakit cross? Bakit cross? Kasi ang cross ay hindi lang tanda ng paghihirap at pagpapakasakit ni Jesus, kundi tanda ng kanyang dakilang pag-ibig at pagmamahal. Dahil sinabi ng banal na kasulatan, "There is no greater love than this, than to lay down one's life for a friend." Walang higit na pag-ibig kaysa ang ialay ang buhay para sa kaniyang mga kaibigan at minamahal. At alam natin na sa krus, inialay ni Jesus ang kanyang buong buhay. Kaya krus ang forma ng abo na ipinapahid sa ating noo upang hindi natin kalimutan kung paano at gaano tayo inibig at minahal ng ating Panginoon. At upang maging makahulugan ang pagdiriwang natin ng Misteryo Pascual, ay binigyan tayo ng 40 araw na paghahanda. Ibig sabihin, kung sa panahon ng Pasko ng Pagsilang, may Adbyento na nag-aanyaya upang humanda, sa panahon ng Misteryo Pascual o Kwaresma, ay binibigyan din tayo ng 40 araw upang tayo ay maghanda, upang maging meaningful ang pag-celebrate natin ng Holy Week, na kung saan muli nating gunitain ang mapagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ng Panginoon. At ano mga paghahanda ang dapat nating gawin upang maging meaningful ang ating Holy Week? Narinig natin sa ating mga pagbasa. Marami po iyon. Sa ating unang pagbasa, inanyayahan tayo na magbalik loob sa Diyos at magsisi.
Ibig sabihin, ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng pagbabalik loob, panahon ng pagtitimpi, panahon ng pagsisisi sa lahat ng ating makasalanan at mga pagkakamaling nagawa. Kaya nga, sa pagpahid ng abo sa ating noo, sasabihin ng lay minister o ng pari, magbagong buhay at sa mabuting balita, mananampalataya. Diba? Pagsisisi plus pagtalikod sa makasalanan equals pagbabagong buhay. Ibig sabihin, nitong panahon ng Kwaresma, bahagi ng ating paghahanda ay pagsisihan ng ating makasalanan. Tatanggapin natin ang sakramento ng kumpisal. Magkaroon ng pagbabago ang ating mga puso at ang ating mga buhay. At kailangan ay manalig sa mabuting balita. At ang ating pananalig sa mabuting balita o sa salita ng Diyos ay maipapahayag lamang natin sa pamagitan ng pagninilay at pagsusumikap upang mga ito ay ating isabuhay. Sa ating ebanghelyo, atin narinig ang tatlong paghahanda na dapat nating gawin. Ang panalangin, ang pag-aayuno, at ang paglilimos. At ang paggawa ng mga ito, sabi ng ating ebanghelyo, sana ay hindi pakitang tao lamang, kundi kailangan mula sa kaibuturan ng ating mga puso. So nitong panahon ng Kwaresma, tayo ay inaanyayahan na dagdagan pa natin ang ating panahon upang tayo ay manalangin. Dahil alam natin ang ating mga panalangin ang siyang daan upang mas lalo pa nating mapalalim ang ating ugnayan sa Diyos. At kapag lumalalim ang ating ugnayan sa Diyos, lumalalim din ang ating pag-ibig at pagmamahal sa Kanya. Manalangin, palaging manalangin. At anuman ang mangyayari sa ating buhay, ay wag na wag nating kalimutan ang Panginoon. Ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng paglilimos. Panahon ng pagtulong sa makapwa nating higit na nangailangan. Kaya nga mayroon tayong fasting. Ibig sabihin, isakripisyo mo ang isang kain mo upang ibigay sa mga higit na nangangailangan. At ang pangatlo ay ang pag-aayuno. Pag-aayuno, fasting. Hindi lamang sa mga pagkain, kundi mag-aayuno tayo sa paggawa ng makasamaan. Ibig sabihin, iwasan sana natin ang paggawa ng masama. Isakripisyo natin sana ang paggawa ng mga hindi magagandang buhay sa ating buhay upang maging makahulugan ang pagdiriwang natin ng misteryo Pascual ng ating mapagmahal na Panginoon. So mga minamahal na kapatid, naway sa pamagitan ng banal na misang ito, maging makahulugan sana ang ating Valentine's Day. Kasi ang kadate natin ngayon ay hindi lang yung ating minamahal na mahal sa buhay, kundi higit sa lahat, ang kadate natin umagang-umaga ay walang iba kundi ang totoong nagmamahal sa atin, ang ating Panginoon. Ang itong pagsasama at pagtitipon natin is a special date with our Lord. Is a special date with our God. At sa ating pagdidate na ito, tayo ay kanyang sinasabihan, sana wag na wag mo akong kalimutan. Kaya itinatatak ko ang aking cross sa iyong noo, sa iyong isipan, upang hindi mo ako kalimutan, na ako ang totoo at tunay na nagmamahal sa iyo. Ang ka-Valentine's date mo noon ay iniwanan ka, pero ako ngayong ka-Valentine's date mo ay hindi kita iiwanan. Hanggang sa krus, hanggang sa aking kamatayan, ikaw ay aking dadamayan, dahil totoo akong nagmamahal
at umiibig sa iyo. At upang maging makahulugan ang iyong pag-alaala sa aking pag-ibig, kailangan ihanda mo ang iyong sarili. Magbagong buhay, tumulong sa kapwa, gumawa ng kabutihan, at manalangin ng mataimtim upang maging makahulugan ang ating pag-date sa araw na ito. Uli, sinasabihan tayo ng Diyos, mahal na mahal ko kayo. Kaya magbalik loob at muli akong yakapin sa puso mo. Amen. Magsitayo po tayo. Mga minamahal na mga kapatid, manalangin tayo sa Amang May Kapal upang ang abong sa ulo natin ilalagay para ipahiwatig ang pagbabagong buhay ay marapatin niyang gawaran ng kanyang pagpapala at malaking pagmamahal. Ama naming mapagpatawad, kinukupkup mo at itinatampok ang umaamin sa kasalanan at ikinalulugod mo ang nagbabagong buhay. Tingin mo kami at kupkupin sa pagkakaloob ng pagpapala. Bilang pagtatampok sa iyong lingkod na naglalagay ng abos sa ulo sa pagganap ng 40 araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay, marapatin mong kami maging dalisay para sa pagdiriwang ng tagumpay ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Magsitayo po tayo. Panalangin ng bayan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Ama nating mapagpatawad at punong-puno ng pag-ibig upang buksan niya ang ating mga puso at makita natin ang pangailangan natin sa patuloy na pagbabagong buhay. Buong pagtitiwala nating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang maisabuhay ng buong Santa Iglesia ang Kwaresma bilang nararapat na panahon ng pagliligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-aayuno, pananalangin at pagtulong sa kapwa, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang maging tapat ang mga namumuno sa pamahalaan sa kanilang paglilingkod sa bayan, iwasan ang korupsyon at katiwalian at maging mabuting halimbawa sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang tanda ng Abo sa ating mga noo ay magpaalala sa ating mga kahinaan, magpasigla sa atin upang gamitin ang mga biyayang tinatanggap natin sa pagtataguyod ng pamayanang Kristiyano at magpalaganap ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang mga taong labis na nagpapahalaga sa sarili ay magising sa kanilang pagmamagaling at tuluyang makiisa sa sambayan ng nagpapakumbaba sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang akayin ng Panginoong Hesus ang kaluluwa ng yumao nating mga kapatid sa kalangitan at ganun din naman tayo sa katapusan ng paglalakbay natin dito sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, dinggin mo ang aming mga kahilingan. Sa panahong ito ng pagsisisi, patawarin mo nawa kami sa aming mga kasalanan at gawin kaming karapat-dapat sa kaligtasan, dulot ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo makapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ginaganap namin ang paghahaing ito bilang maringal na pasimula sa 40 araw na paghahanda. Ang aming kusang pagtitiis at pagmamalasakit ay makapagdalisay nawa sa aming masamang hilig upang kami pagindapating makinabang sa iyong anak na para sa aming nagpakasakit. Bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban ng kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang makaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa na maanghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkaitinumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ang lahat na mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubiling na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala,
sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang banal na piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ay amin nawang pakinabangan sa pagkakamit ng dulot na kagalingan ng kagutumang kusa naming pinagtitiisan at iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng Banal na Puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina, ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya'y alay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya'y sangguni ang aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal na iyong anak, upang kanyang kariya'y patuloy na maisakatuparan. Samahan kami lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, na lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa'yo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa'yo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo siya nawa. Berhe ng Banal na Puso ni Jesus. Panalangin mo kami. Berhe ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo Berhe kami. ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po muna tayo para sa mga pasasalamat at paanyaya. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga tumulong sa paglilingkod, ang music ministry, Lay Eucharistic Ministers, Ministry of Ushers, Greeters and Collectors, Ministry of Lectors and Commentator, Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming, sa ating pong naririto ngayon at sa nanguna sa ating banal na pagdiriwang, Reverend Father Sammy Patriarca, MEC. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang Miyerkules ng Abo. Ang mga misa, ang mga sumusunod na misa ay ikawalo ng umaga, St. Louis Chapel. Ikasampu ng umaga sa Whip Company. Ikalima ng hapon, Itaxi Chapel. At sa ika-anim at kalahati ng gabi sa Cluster Love, Woodcraft, Bayanihan. Patuloy po nating suportahan ang ating isang dakot program sa pamagitan ng pag-aalay ng bigas na ating ipinamamahagi sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. Ganon din po ang ating balikhandog at mga donasyon para po sa pagpapagawa at mga pangangailangan ng ating simbahan. Maraming salamat po. Magsitayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Naway pagpalain at basbasan kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay ng ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Saan kami tutungo? Kaming makasalanan. Saan kami tutulong? Tagas namin ay Sa di